1431. Ang tunog pa lang ng pangalang Evander Wilstrong ay tila puno ng lakas, at ang kanyang marka ay napakataas. Sa ika-4 na pwesto si Wyatt Hansford na may 20.72 milyong puntos, at si Toby Roden naman ang nasa ika-5 pwesto na may 19.31 milyong puntos. Narinig na ni Sebastian ang mga pangalang ito dati si Evander at Wyatt ang mga eksperto sa potential leader chart noong parehong panahon ni Mitchell. Noong panahong iyon, sila ay nasa ika-2 at ika-3 pwesto ayon sa pagkakasunod. Samantala, si Toby ang kasalukuyang number 1 na eksperto sa potential leader chart. Ang ika-6 ay si Emil Perot na may 18.72 milyong puntos, ang ika-7 ay si Paul Deiring na may 18.38 milyong puntos, ang ika-8 ay si Thiago Cotro na may 18.09 milyong puntos, ang ika-9 ay si Pascal Waymark na may 17.88 milyong puntos, at si Sayer ang ika-10 na may 17.4 milyong puntos. Kabilang sa mga taong ito, sila ay mula sa mga elitistang pamilya o mga sagradong lugar, maliban kay Evander, na wala namang ideya si Sebastian tungkol sa kanyang pinagmulan. Ito ay inaasahan. Sa landas ng pagsasaka, bukod sa talento at pagsisikap, ang mga yaman ay isa ring mahalagang elemento. Karamihan sa mga yaman ay nasa kamay ng mga banal na lupain at mga pamilyang elite. Maging ang 5 dakilang imperyo ay hamina sa kanilang harapan sa aspeto na ito. Dahil ayaw ni Sebastian na mapansin, maingat niyang kinuha ang kanyang pilak na maskara at isinusuot ito bago naglakad ng may determinadong mga hakbang patungo sa lungsod Bulang. 3. Naiintindihan niya ang intensyon ng espada sa loob ng mahigit 3 buwan at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa panahong iyon. Kaya, kailangan niyang malaman ang pinakabagong balita sa plaza ng lungsod muna. Abala sa plaza ng lungsod. Habang bagong pasok pa lang ang lahat, ang mga kaibigan na ay nagtipon-tipon bilang isang grupo. Ang ilan ay sabik, habang ang iba ay may seryosong anyo habang pinag-uusapan ang mga kamakailang pangyayari at ang kanilang iba't ibang plano para sa natitirang bahagi ng pagsubok. Ang ilan sa kanila ay may kasabikan na sumasayaw sa kanilang mga mata, na tila hindi na makapaghintay na ipakita ang kanilang mga kakayahan sa panahon ng paglilitis. Mayroon ding mga taong nakayuko sa kawalang pag-asa, na para bang ang kanilang kumpiyansa ay nabasag ng mga nakaraang hamon. Bigla, ang usapan ng isang grupo ng mga tao ay nahuli ang atensyon ni Sebastian. Narinig niyo na ba ito? Si Sebastian Wilder mula sa Violette Sacred Ground ay walang mataas na antas ng pagsasanay. Narinig ko na hindi pa niya naipon ang kanyang pangunahing enerhiya, bulong ng isa sa isang mahiwagang tono, may labis na ekspresyon habang nagagalak sa sitwasyon. Iyan ay imposibleng mangyari. Ilang buwan na ang nakalipas, natalo niya ang pinagsamang atake ni na Ezra, Azriel, at Danny, sagot ng isa pang lalaki na may pagdududa. Lumutang ang kanyang mga mata, at tila naguguluhan siya. Wala kang ideya tungkol dito. Tanging ang antas ng panloob na kaluluwa ni Sebastian ang mataas. Bukod dito, nakakuha siya ng maraming swerte na tumulong sa kanyang antas ng panloob na kaluluwa na mabilis na tumaas hanggang umabot ito sa isang kamangha-manghang antas. Ngayon na nasa ating mga pangunahing katawan na tayo, ang ating antas ng panloob na kaluluwa ay bababa ng malaki, at sino man ay madaling matatalo siya, ipinaliwanag ng unang lalaki. Mukhang napakakumbinsido niya, parang alam niya ang lahat. Seryoso ka ba? May isa pang nagtanong na may nakakunot na noo. Siyempre, oo. Marami na ang naghahanap sa kanya ngayon. Sa katunayan, kinuha niya ang mga puntos ni na Danny at Ezra dati, kaya ang score niya ay ilang milyon, kahit papaano. Sa ngayon, para siyang naglalakad na pinalaking bacon. Habang patuloy ang pagsasalita ng unang lalaki, lalo siyang naging mas excited, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman. Kung totoo yan, siguradong nagtatago siya somewhere hanggang matapos ang trial, hula ng isa, na tila hindi sigurado. Idinagdag ng unang lalaki, ayon sa balitang narinig ko lang, kasali rin sa paglilitis si Sebastian's asawa. Ang pangalan niya ay Lana Sanders. Ngayon, si Danny at Ezra ay naghahanap sa kanya kahit saan at nag-alok pa ng 1 bilyong espiritual na bato bilang gantimpala. Kung mahahanap mo ang babaeng ito,
Mapipilit mong magpakita si Sebastian. Maya-maya, may sumigaw mula sa malapit, ito ang pinakabagong balita. May nakakita kay Lana Sanders sa City No. 7. Nakilala siya at gustong hulihin para kay Danny o Ezra, pero nakatakas siya. Naramdaman ni Sebastian na humihigpit ang kanyang puso matapos marinig ang lahat, at isang bola ng galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Pinigan niya ang kanyang mga kamao nang napakahigpit na pumuti ang kanyang mga knuckles. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang galit sa kanyang dibdib at umalis sa plaza ng lungsod sa lalong madaling panahon, lumipad patungo sa City No. 7. Chapter 1432. Nagmamadali si Sebastian patungo sa City No. 7 na may pag-aalala para kay Lana. Samantala, sa isang kalikasan malapit sa lungsod Bulang. 7. Itinali ni Ezra si Lana sa isang malaking puno, at maraming mga tao ang nagtipon-tipon sa paligid. Nanunood lang sila ng palabas o natatakot kay Ezra at nakatayo sa malayo, nagbubulungan sa kanilang sarili. Maraming sugat si Lana sa kanyang katawan, at ang kanyang magandang mukha ay mukhang pagod na. Kahit ang kanyang buhok ay magulo, puno naman ng galit at katigasan ng ulo ang kanyang mga mata. Tinitigan si Ezra, sinaway niya, ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao, Ezra Horowitz. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Huwag mo akong gamitin para takutin si Sebi. Naglagay si Ezra ng nakakatakot na ekspresyon, pinaikit ang mga mata habang kumikislap ang mga ito ng masama. Tumawa siya ng malamig bitch, matigas ka pa rin ba ngayon? Kung hindi darating si Wilder, magkakaroon ka ng dahilan para umiyak. Naglakad-lakad siya sa paligid niya, paminsan-minsan ay pinapalo ang lupa gamit ang panghagupit sa kanyang kamay, na nagdudulot ng nakakabinging tunog. Gusto kong makita kung gaano kalakas si Wilder. Paano siya naglakas loob na labanan ako natalo ko siya noong nakaraan dahil mataas ang antas ng kanyang panloob na kaluluwa. Sa kasalukuyan nating lakas, ipapakita ko sa kanya kung gaano ako kalakas. Dagdag ni Ezra. Habang nagsasalita siya, lumakad siya sa harap ni Lana at hinawakan ang kanyang baba, sinabing may masamang balak, sa tingin mo ba may lakas ng loob siyang dumating at iligtas ka? Kung oo, nagkakamali ka, siya'y nagkakakabaong. Hinayla ni Lana ang kanyang mukha mula sa kanyang pagkakahawak at nilagpasan siya. Ikaw ay kasuklam-suklam. Galit na galit, sinampal ni Ezra siya sa kanyang mukha. Put Angina, magiging masaya kapag dating ni Wilder. Ang buhok ni Lana ay nagkalat sa kanyang mukha sa isang gulo, at may dugo na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga labi. Sa kabila nito, itinaas niya ang kanyang ulo ng matigas at sinilangan si Ezra. May isang tao sa karamihan ang bamulong, walang awa si Ezra, gumagamit ng ganitong taktika. Siya, bawasan mo ang boses mo. Huwag kang magpakasangkot sa gulo. Inilapat ni Ezra ang kanyang tingin sa mga manunood at sumigaw, makinig kayong lahat. Ipakalat ang balita sa bawat plaza ng lungsod at ipakuha si Wilder dito para sa kanyang kamatayan kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Ang mga tao ay nagkaroon ng masiglang talakayan. Sa tingin mo ba darating si Sebastian? Tanong ng isang tao ng mahina. Sa tingin ko hindi. Hindi siya tanga. Mamamatay siya kung pupunta siya, sabi ng isang payat, matangkad na lalaki, habang nanginginig ang kanyang ulo. Pero si Lana Sanders ang asawa niya. Baka mag-risk siya para sa kanya, sabi ng isa pang lalaking may bilog na pisngi. Panganib. Dapat malakas siya para dyan. Malakas si Ezra, at patay na si Sebastian kung pupunta siya. Hindi mo pwedeng ilagay yan sa ganong paraan. Para makamit ang kanyang mga nakaraang resulta, dapat medyo malakas din si Sebastian. Kalokohan yan. Hindi mo ba narinig? Si Porter, ang holy son ng Violette Sacred Ground, ay nagsabi na si Sebastian ay may mas mataas na antas ng panloob na kaluluwa lamang. Ang kanyang pagsasanay ay nasa pre-lesser deity realm lamang. Huwag nang banggitin pa si Ezra, kahit sino sa atin dito ay kayang talunin siya. Lahat ay may kanya-kanyang opinyon at patuloy na umiinit ang usapan. Lumipas ang oras, ngunit walang palatandaan ni Sebastian. Ang ekspresyon ni Ezra ay naging mas seryoso sa bawat paglipas ng segundo.
Muli, itinaas niya ang panghampas sa kanyang kamay at tinamaan ang puno sa tabi ni Lana. Sebastian Wilder, duwag ka. Papanoodin mo na lang bang mamatay ang asawa mo? Pinagpag ni Lana ang kanyang mga ngipin. Si Sebi ay hindi natatakot sa'yo, kaya tumigil ka na sa pangangarap. Balang araw, siya ang maghihiganti para sa akin. Tumawa si Ezra ng hysterically. Kung may lakas siya ng loob, matagal na siyang nagpakita. Ang usapan ng mga tao sa paligid ay unti-unting nagbago. Parang hindi darating si Sebastian. Sayang, natatakot siya. May isang nagbuntong hininga. Oo. Kailangan talagang pag-isipan ng sino man kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Mukhang masama ang sitwasyon para kay Lana Sanders. Chapter 1433. Nang akalaing hindi na darating si Sebastian, isang mahina at malayong tinig ang umabot sa kanilang pandinig. Ezra Horowitz, huwag mo siyang saktan. Sila Rainey, Faylene, Gina, at Harvey ay nagmadaling lumapit. Si Harvey ay nagalit na sumigaw, bitawan mo ang kapatid ko. Nakita ito, ngumisi si Ezra sa paghamak. Mga katulad mo lang ang may lakas ng loob na iligtas siya. Sobra-sobra ang pagtingin nyo sa sarili nyo. Ang mga tagasunod ni Ezra ay sumugod at pinalibutan ang apat sa kanila. Si Rainey ang unang umatake. Gamit ang kanyang sanay na mga kamao, sinubukan niyang makawala sa pagkakasij. Gayunpaman, malakas ang mga tagasunod ni Ezra at madali nilang naharang ang kanyang mga atake, sinuntok siya sa tiyan bilang isang kontra-atake. Agad siyang dumura ng dugo at nahulog sa lupa. Nakita ito ni Gina at sinugod ang kanilang mga kalaban gamit ang isang mahabang espada, pero tinadyakan siya ng mga ito at nawala ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Bata at puno ng sigla, tumakbo si Harvey nang walang pakialam, ngunit sabay-sabay siyang inatake ng mga tagasunod ni Ezra. Pinagpalo nila siya hanggang sa hindi na siya makapagpatalo, at hindi nagtagal ay nahuli na siya. Sinubukan ni Faylene na iligtas sila, pero sinaktan siya ng malubha ni Axel sa isang suntok, at bumagsak siya ng mabigat sa lupa. Pinanood ni Ezra ang eksena ng may kasiyahan at ng asar, dumating ba kayo para iligtas siya kung ganyan lang ang kaya nyo? Nang makita ni Lana na nahuli ang kanyang kapatid at mga kaibigan, pam-atak ang kanyang mga luha, at sumigaw siya, takbo na. Iwanan nyo na ako. Pero ngayon, silang apat ay walang kalaban-laban at kontrolado ng mga tagasunod ni Ezra. Si Ezra ay puno ng galak habang sumisigaw, Sebastian Wilder, tingnan mo ito. Halos mamatay na ang mga kaibigan at kasintahan mo. Hindi ka pa rin nagpapakita, duwag ka. Gusto mo bang makita silang mamatay dahil sa'yo? Umiikot siya sa paligid ng mga bihag at patuloy na nagbigay ng mga insultong pahayag, Sebastian Wilder, isa kang walang silbing duwag na hindi mo man lang maprotektahan ang iyong mga babae. Ang tinatawag mong lakas ay isang biro lang para sa akin. Ang iyong kasintahang si Faylene ay isang magandang babae, pero pinili niya ang isang walang silbi tulad mo. At pati na rin ang mga kaibigan mo. Sobra nilang pinahalagahan ang kanilang sarili at inisip na kaya nilang iligtas ang isang tao mula sa aking mga kamay. Anong mga tanga? Sumigaw si Lana ng galit. Ezra, mamamatay ka ng isang kakila-kilabot na kamatayan. Darating si Sebi at aaksyonan ka. Sinipa siya, nagbanta si Ezra. Tumahimik ka. Pagdating ni Wilder, ipapanoorin ko siya habang gawing mas masahol pa ang buhay kaysa kamatayan para sa inyong lahat. Tinutukan ni Faylene si Ezra ng masamang tingin, galit na galit siyang nagalit. Ezra Horowitz, mapaparusahan ka sa pagiging napakasuklam at walang hiya. Tumawa si Ezra. Parurusahan. Ito ay isang mundo kung saan ang mga pinakamatibay ang nabubuhay, at ang lakas ang lahat. Gusto kong makita kung sino ang makakapagparusa sa akin. Si Sebastian. Natatakot ako na nanginginig siya habang nagtatago sa isang sulok ngayon. Ang ilan ay may takot na ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Ezra, habang ang iba ay mukhang walang magawa at nagbuntong hininga. Sa gitna ng tao, may isang lalaki na mahina ang boses na bamulong, sa tingin ko, hindi darating si Sebastian. Ang mga taong ito ay pinabayaan na lang. Isa pang tao ang bamantong hininga at sumang-ayon, well, dahil malakas si Ezra.
Kahit na dumating si Sebastian, mamamatay lang siya. Nang lahat ay nagpalagay na hindi darating si Sebastian, bigla na lamang umabot ang isang sigaw mula sa malayo. Ang ungol ay kasing tapang ng tigre, at yumanig ito sa mga ulap, na nagulat ang lahat sa lugar. Si Sebastian. Talagang dumating siya. Lahat ay nagulat. Patay ka na, Ezra Horowitz. Dumating ang boses ni Sebastian bago pa siya. Kasama ng nakakatakot na pagnanais na pumatay, isang puting figure ang lumipad na parang multo. Sebastian. Nang makita ni Ezra na si Sebastian ito, sumiklab ang kanyang mga mata sa matinding galit at pagnanais na pumatay. Chapter 1434. Bumaba si Sebastian na parang kidlat na pumutok mula sa langit, bumagsak ng mabigat sa harap ng madla. Ang kanyang posture ay tuwid na tuwid tulad ng isang puno ng pino, ang kanyang tingin ay matalim tulad ng talam, at ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang nakapanghihilakbot na kadakilaan na pumupukaw ng takot sa mga puso. Parang isang demon god ang bumaba sa lupa. Sa sandaling nakita nila na si Sebastian, kumislap ang kanyang mga mata sa isang saglit ng sorpresa at saya, ngunit mabilis na naglaho ang liwanag at napalitan ng malalim na anino ng pag-aalala. Sebastian, hindi ka dapat pumunta. Walang awa at malupit si Ezra. Umalis ka na ngayon. Sigaw niya. Ang boses niya ay magaspang na puno ng luha na dumadaloy sa kanyang mukha na parang isang dam na sumabog. Ang mga mata ni Rainy ay malapad sa takot, at ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan ng maririnig sa inis. Supreme Lord, ito ay isang maingat na nakalatag na bitag. Nais kang patayin ni Ezra. Tumakbo ka na at huwag lumingon. Ang mga mukha ni na Faylin at Gina ay nagbago sa lungkot habang sabay-sabay silang sumigaw, Sebastian, huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Umalis ka na dito ngayon. Si Harvey ay nagpakasigasig laban sa kanyang mga gapos, sumisigaw kay Sebastian na may galit sa kanyang tinig, Sebastian, si Ezra ay isang kasuklam-suklam at walang awa na demonyo. Huwag kang mahulog sa kanyang malupit na bitag dahil sa amin. Ang madla ay naguluhan. Talagang dumating si Sebastian. Baka may itinatagong lihim na asong pangbato siya. Bulong ng isang manunood ng may pag-aalinlangan, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Siguro'y kalokohang kay abangan lang iyon. Ang pagpunta dito ay parang nilagdaan na niya ang sariling kapalaran, bulong ng isa pang matipunong lalaki ng may pagdududa. Ano man ang kalalabasan, dapat mong hanggan ang kanyang tapang, bahagyang tumanggo ang isang lalaki sa karamihan bilang pagsang-ayon. Si Ezra, gayunpaman, ay may nakakatakot at masamang ekspresyon ang pagnanasa niyang pumatay na nagliliyab sa kanyang mga mata ay halos mahawakan. Sebastian Wilder, ikaw na tanga na nagtatangkang magpakamatay. Ito na ang huli mong araw. Magbabayad ka ng pinakamabigat na presyo dahil sa paghamak mo sa akin. Si Sebastian ay nagpakawala ng malamig na tawa, ang kanyang boses ay puno ng nakabibinging lamig. Ezra Horowitz, tinatawag mong holy son ang iyong sarili, ngunit bumababa ka sa paggamit ng mga babae bilang mga pyesa upang takutin ako. Nagdala ka ng kahihiyan sa Gaudium Sacred Ground. Ngayon, pagpipire-piresuhin kita at ikakalat ang iyong mga labi. Si Ezra ay sumabog sa malupit na pagtawa. Ikaw lang. Isang mayabang na bata na hindi alam ang kanyang lugar. Ngayon, papanoorin mong walang magawa habang namamatay ang iyong imga babae at kaibigan sa iyong harapan, iiwan ka sa walang katapusang sakit at pagsisisi. Hahangarin mong mamatay pero hindi mo ito matatagpuan. Ang aura ni Sebastian ay sumabog na parang alon ng dagat. Ang nakabibinging enerhiya na kanyang pinakawalan ay pinilit ang lahat ng malapit na umatras ng instinctively. Ang kanyang boses ay umuungal na parang kulog, maabot sa buong bangin. Ezra, kung mayroon kang anumang dangal, pakawalan mo sila. Ikaw at ako ang mag-aaway hanggang kamatayan para dito. Ang mukha ni Ezra ay nagbago sa isang pang-aasar na puno ng paghamak. Palalayain ko sila kung mamamatay ka. Kung hindi, lahat sila'y ililibing kasama mo. Tungkol sa isang duelo hanggang kamatayan, hindi ka dyan lang karapat dapat doon. Hindi mo ba ako pinilit na lumabas para sa isang duelo hanggang kamatayan? Malamig na tanong ni Sebastian.
Tumawa ng may pang-aalipusta si Ezra. Pumunta ako dito para patayin ka, hindi para makipaglaban sa pantay na kondisyon. Huwag kang magyabang. Sinabi ang ni Porter tungkol sa iyo. Wala ka ng iba kundi isang pre-lesser deity master. Nagtataka ako noon, pero ngayon ay malinaw kong nararamdaman ang iyong antas. Hindi ka pa nga nakapasok sa lesser deity realm. Para sa akin, isa kang langgam na hindi kahit karapat-dapat sa aking pagsisikap. Ang mga disipulo ng Violeta Sacred Ground ay agad na sumigaw, Sebastian, wala ka ng iba kundi isang insekto. Hindi ka karapat-dapat na harapin ang aming banal na anak. Kung mayroon kang kahit kaunting dangal, magpakamatay ka bilang paghingi ng tawad. Marahil noon, ang ating banal na anak ay magpapakita ng awa at iiwan ang iyong bangkay na buo. Ang mga mata ni Sebastian ay nagliyab sa galit, nag-aapoy na parang impyerno. Ezra, walang hiya ka, huwag kang magmadali. Sa tingin mo ba ang mga antas ng pagsasanay ang nagdedesisyon ng lahat? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng walang takot. Ezra ay nagpakawala ng isang mapanlait na tawa. Napakatapang ng mga pahayag mo. Si Ezra ay nagpakawala ng isang mapanlait na tawa. Napakalakas ng loob mo. Sa iyong kaunting kakayahan, naglakas loob kang magmayabang sa harap ko, isang holy son. Patuloy pa ring lumalaban si Lana sa kanyang mga pagkakabuhol habang desperadong sumisigaw, Sebastian, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Umalis ka na. Bumaba ang tingin ni Sebastian papunta kay Lana, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lana, hindi kita kailanman iiwan. Tumingin si Sebastian kay Lana, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lana, hindi kita kailanman iiwan. Wala talagang ibang nararamdaman si Ezra kundi paghamak para kay Sebastian. Nagsalita siya ng may pang-aasar, Sebastian. Hindi ka nga karapat-dapat na itaas ko man lang ang daliri ko para sayo. Carter, alagaan mo siya. Isang disipulo na nagngangalang Carter Yanker ang humakbang pasulong na may mapagmataas na ngiti. Ang kanyang kumpiyansa ay tila naglalabas ng kayabangan. Anong malas mo na makasalubong mo ako, bata ka? Sumuko ka na lang at tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak, na para bang si Sebastian ay wala ng iba kundi isang laruan na kanyang jijibin. Tumingin si Sebastian kay Carter na may malamig na determinasyon, walang sinasabi. Mali ang pagkakaintindi ni Carter sa katahimikan ni Sebastian bilang takot at lalo sa nagmalaki. Natatakot ka, hindi ba? Lumuhad ka na at magmakaawa para sa awa, at baka payagan kitang mamatay ng mabilis. Habang naghahanda si Carter na umatake, biglang kumilos si Sebastian. Sa isang kisap mata na mas mabilis pa sa kidlat, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Carter sa mukha. Chapter 1435. Isang matinis na sampal ang umalimbakay sa hangin. Bago pa makapag-react si Carter, lumipad ang kanyang katawan sa hangin na parang saranggolang naputulan ng tali at bumagsak ng mabigat sa lupa. Namatay siya agad. Ang mga tao sa paligid ay nagbulungan sa gulat. Paano? Paano ito posible? Bulong ng isa habang lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagdududa. Si Carter ay napatay sa isang sampal lang. Hindi ganon kasimple itong si Sebastian. Parang lahat tayo ay minamaliit siya. Naging madilim ang ekspresyon ni Ezra. Ang gulat ay lumitaw ng saglit sa kanyang mga mata bago niya agad na ibalik ang kanyang mapaghinalang anyo. Wala yan kundi lakas ng katawan. Sebastian ay ngumiti ng malamig. Ezra, ito na ba ang pinakamagaling na kaya ng mga tao mo? Lalong sumimangot ang mukha ni Ezra. Anong karapatan mong pumatay ng isang tao mula sa aming sacred ground sa harap ko? Matapang ka, bibigyan kita ng papuri dyan. Axel, paralisahin mo siya. Nagtaka si Axel sa utos ni Ezra, at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Ang pag-aalinlangan ay nakasulat sa kanyang mukha. Holy Son, ako. Noong nakaraan, sa pagsubok, natalo na ako sa kanya. Kahit na ang kanyang pagsasanay ay mas mababa sa akin sa larangan, paano kung sabi ni Axel, hindi makapagpatuloy ng kanyang pangungusap? Sumigaw si Ezra sa galit, duwag.
Kung hindi ka aalis ngayon, ako mismo ang gagawa sa'yo. Walang ibang pagpipilian, nagpatatag si Axel at humakbang pasulong, kahit na ang kanyang mga mata ay nagkanulo ng malalim na takot na nararamdaman niya kay Sebastian. Tumingin si Sebastian kay Axel. Nang mapansin niya ang pag-aalinlangan nito, tinukso niya, anong problema? Matapos mong talunin ka noong nakaraan, ngayon natatakot ka na bago pa man tayo magsimula. Matapos pilitin ang isang anyo ng kapanatagan, sumagot si Axel, Sebastian Wilder, huwag kang magyabang. Iba ang araw na ito kumpara sa dati. Panuurin mo kung paano kita haharapin ngayon. Sa kabila ng kanyang matapang na mga salita, bahagyang natigil ang mga hakbang ni Axel habang nag-atubiling ilunsad ang unang atake. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Parang kinakabahan si Axel. Oo, mukhang may talento talaga si Sebastian, kung ganito kaingat si Axel. Chapter 1436. Si Axel ay punong-puno ng pagkabigla, hindi niya maunawaan kung paano napakalakas ng pisikal na lakas ni Sebastian. Determinado na baguhin ang takbo ng laban, tinawag niya ang buong lakas ng kanyang espiritual na enerhiya, bumuo ng isang maliwanag na kalasag sa paligid ng kanyang katawan. Si Axel ay sumugod kay Sebastian na may galit na sigaw, at bawat isa sa kanyang mga palo ay nagdadala ng napakalaking espiritual na enerhiya. Sinunggaban ni Sebastian ang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang kalamangan. Ang kanyang mga atake ay dumating sa isang walang tigil na agos ng mga suntok at sipa, at bawat palo ay puno ng nakakatakot na lakas. Sa kabila ng mataas na antas ng pagsasanay ni Axel, ang kanyang pisikal na lakas ay tila walang laban. Sa ilalim ng tindi ng pag-atake ni Sebastian, nagawa lamang ni Axel na ipagtanggol ang sarili at hindi nakapag-counterattack. Ang isip ni Axel ay naguluhan sa hindi makapaniwala. Bakit sobrang lakas ng katawan ng taong ito? Lalong dumilim ang ekspresyon ni Ezra sa bawat segundo, at kumipot ang kanyang mga mata habang pinapanood ang eksena. Sumpa niya sa isip, ang pisikal na lakas ng bastardo na ito ay higit sa aking inaasahan. Talagang minaliit ko si Sebastian. Ang mga suntok ni Sebastian ay tumama na parang martilyo, pinipilit si Axel na umatras ng paunti-unti. Bawat suntok ay umuugong ng malalim, nakakabinging tunog. Naglabas si Axel ng mga pigil na ungol ng sakit ngunit walang nakitang pagkakataon upang makaalpas sa walang tigil na pag-atake ni Sebastian. Ang mga tao ay nanood sa gulat na katahimikan, at nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa hanay. Talagang kakaiba itong si Sebastian, ang lakas niya ay ganap na nangingibabaw kay Axel. Talagang nagkamali kami sa paghusga sa kanya, mayroon pang higit sa kanya kaysa sa nakikita. Sa isang malakas na sigaw, pinakawalan ni Sebastian ang isang huling, nakasisilaw na suntok na tumama sa dibdib ni Axel. Samuka si Axel ng maraming dugo habang ang kanyang katawan ay pinadapo sa hangin na parang sirang saranggola. Bumagsak siya sa lupa na may nakakasuklam na tunog at humiga ng walang kagalaw-galaw, hindi na makabangon. Tumayo si Sebastian ng matangkad at mayabang habang ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon kay Ezra. Ikaw na ang susunod. Tumingin si Ezra sa nakalupasay na anyo ni Axel. Ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap sa gulat bago ang kanyang mga labi ay yumuko sa isang mapaghambog na ngiti. Ang mayroon ka ay simpleng lakas, at naglakas loob ka pang kumilos ng may yabang sa harap ko, isang holy son. Pinalaya ni Ezra ang kanyang espiritual na enerhiya sa isang matalim na galaw ng kanyang mga kamay. Sumabog ito mula sa kanya na parang pagsabog ng bulkan. Pinalilibutan ang kanyang katawan ng nakakasilaw na purpurang aura. Ang kapangyarihang nagmumula sa kanya ay nakakapanghina, at ang laki nito ay nagdulot ng pakiramdam ng bigat at pagkasakal sa hangin sa paligid nila. Ang nagniningning na lilang liwanag ay kumikislap na may mapanirang lakas, nagdudulot ng takot sa puso ng lahat ng nanunood. Habang maingat na naglalakad si Ezra patungo kay Sebastian, ang lupa sa ilalim niya ay nanginginig sa bawat hakbang. Pati ang kanyang aura ay lumalakas at nagiging mas nakapanghihikayat sa bawat galaw. Ang mga manunood ay labis na namangha sa napakalaking kapangyarihan at nakabibighaning presensya ni Ezra. Ang kanilang mga hininga at mga sigaw ay umabot sa buong karamihan.
Kung ganon, ito ang lakas ng isang holy son. Nakakatakot. Wala nang pag-asa si Sebastian na makaligtas ngayon. Walang duda na si Ezra ang holy son ng Gaudium Sacred Ground, napakalalim ng kanyang lakas. Naglabas si Ezra ng malamig na utot at tumalon patungo kay Sebastian na parang kidlat, ang kanyang tinig ay umuugong habang sumisigaw, "Sebastian Wilder, ngayon ang araw ng iyong kamatayan." Ang espiritual na espada sa kamay ni Ezra ay nagliyab ng liwanag, at ang kanyang kinang ay kasing nakakasilaw ng araw. Bawat swing ay naglalabas ng enerhiya ng espada na umaabot ng maraming talampakan, binabaluktot ang mismong tela ng espasyo. Ang puwersang parang bagyong umuungal sa buong larangan ng labanan, at ang matinis na pagwisel ng talim ng espada na dumadampi sa hangin ay umuukit ng walang tigil. Malalalim at pira-pirasong mga hukay ang nabuo sa lupa saan man dumaan ang enerhiya ng espada, nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak. Si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Sumigaw siya, "Ezra Horowitz, dito nagtatapos ang iyong kay-abangan." Kinuha niya ang Harmony Blade mula sa kanyang storage space ring, at ito ay napalibutan ng magkakaugnay na itim at puting liwanag. Sa sandaling lumitaw ang talam, isang mahiwaga at nakakatakot na aura ang bumalot sa larangan ng digmaan. Ang mga galaw ni Sebastian ay naging kakaibang mahirap hulaan habang ang kanyang anyo ay mabilis na lumilipad na parang isang multo. Ang Harmony Blade ay sumayaw sa kanyang mga kamay habang ang mga palo nito ay nagpalitan sa pagitan ng dalawang sukdulan. Minsan ito'y maingay at hindi matitinag, na parang ang bigat ng bundok ay bumabagsak sa bawat hampas na kayang gawing alikabok ang malalaking bato. Sa ibang pagkakataon, ito'y mabilis at parang ahas. Ang landas nito ay matalim at pabago-bago, dumadaan sa mga depensa ng may nakamamatay na katumpakan. Ang enerhiya ng talim ay nagukit ng manipis na mga bitek sa kawalang katiyakan mismo, na patunay ng napakalakas nitong kapangyarihan. Ang dalawang mandirigma ay nagbanggaan ng galit, ang kanilang laban ay umuusok mula sa lupa patungo sa kalangitan at pabalik muli. Ang kanilang mga galaw ay napakabilis, at tila mga anino lamang sa mga manunood. Saan man sila lumaban, ang lupain ay nagiging isang magulong bagyo ng lumilipad na mga labi at umiikot na alikabok. Ang mga shockwave mula sa kanilang mga atake ay nagbaluktot sa nakapaligid na espasyo, nagbabanta na ganap itong masira. Ang mga anino ng espada ay nagbanggaan sa nakakasilaw na mga pagsabog ng liwanag, at bawat salpukan ay sumabog na parang mga bituin na pumuputok. Ang mga nagresultang mga spark na parang paputok ay kumalat sa bawat direksyon, bumuhos na parang ulan ng meteor. Bawat piraso ng enerhiya ay tumama sa lupa ng may nakasisindak na lakas, nag-iwan ng mga malalalim na hukay sa buong larangan ng digmaan. Chapter 1437. Pinanood ni Lana at ng iba pa ang matinding laban sa pagitan ni Sebastian at Ezra na puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Kinagat ni Lana ang kanyang labi ng mahigpit, nakapikit ang kanyang mga kamao habang tahimik na nagdarasal. "Sebastian, kailangan mong makalabas dito ng walang galos." Ang mga kilay ni Rainy ay malalim na nagkibit, at hindi kailanman nawala ang kanyang tingin sa figure ni Sebastian, tila tensyonado rin sina Faylin at Gina habang basang-basa ng pawis ang kanilang mga palad. Matagal nang namangha ang mga manunood sa nakakatakot na pagkawasak na dulot ng laban. Sila'y umatras ng ilang milya habang ang kanilang mga mukha'y namutla sa takot. Isa sa kanila ang nabulol, ang lakas ng dalawa na ito ay lampas sa imahinasyon. Ang labanan na ito ay parang aftermath ng katapusan ng mundo. Ang mga mata ni Harvey ay malapad sa gulat at paghanga. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa sigasig habang pinapanood niya ang walang takot at makapangyarihang anyo ni Sebastian. Lihim niyang ipinangako na magpakatatag at maging kasing lakas ni Sebastian balang araw. Habang patuloy ang labanan, nagsimula ng mapagtanto ni Ezra na ang kapangyarihan ni Sebastian ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Bawat hampas ng espiritual na espada ni Ezra laban kay Sebastian ay nababalik ng napakalakas na lakas ni Sebastian. Sa kabaligtaran, bawat hampas mula kay Sebastian ay nagdulot ng pamamanhid sa braso ni Ezra mula sa lakas ng epekto. Naiintindihan ni Ezra na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, malamang na matatalo siya kay Sebastian.
Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang espada, pinipilit itong umabot sa mga hangganan nito. Ang liwanag ng espada ay sumabog, nag-transform sa isang nakakatakot na anino ng talim na daan-daang talampakan ang haba ang nakasisindak at mapanirang enerhiya nito ay sumiklab habang ibinaba ni Ezra ito patungo kay Sebastian na may malakas na sigaw, "Sebastian, katapusan mo na." Ang napakalakas na kapangyarihan ng anino ng talim ay nagbaluktot sa nakapaligid na espasyo, na parang ang mismong tela ng realidad ay nasa bingit ng pagbagsak. Mga pinong bitek ang lumitaw sa kawalang silangan kung saan dumaan ang talam, at ang magulong alon ay nagpasiklab ng malalakas na hangin, punit-punit ang hangin. Naramdaman ni Sebastian ang nakamamatay na banta na nagmumula sa anino ng espada. Pagkatapos huminga ng malalim, lumawak ang kanyang mga mata sa konsentrasyon. Pagkatapos, pinakawalan niya ang tuloy-tuloy na agos ng espiritual na enerhiya sa Harmony Blade, naglakad siya ng may determinasyon at inugoy ang kanyang espada ng buong lakas. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa langit at lupa, na parang ang buong mundo ay nayanig sa sandaling iyon. Sa ilalim ng nakabibinging alon ng enerhiya, ang mga nakapaligid na tuktok ng bundok ay gumuho, at ang malalaking bato ay nahulog. Pati ang lupa ay pumutok sa malalalim at magaspang na mga bitek, na parang bunganga ng isang halimaw. Ang makapangyarihang shockwave ay kumalabog palabas, inaalis ang mga puno, ginagawang guho ang mga bahay, at nag-iiwan ng pagkawasak sa kanyang likuran. Parehong nahadjust pabalik sina Sebastian at Ezra ng ilang daang talampakan dahil sa epekto, na may dugo na umaagos mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang mukha ni Ezra ay naging kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Sebastian na may halong kawalang paniniwala at takot habang ang kanyang isipan ay puno ng pagkabigo. Hindi ko kayang talunin ang batang ito. Baka ngayon na ang katapusan ko. Pinunasan ni Sebastian ang dugo sa kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nagliyab ng bagong determinasyon. Pinag-igting ang kanyang pagkakahawak sa Harmony Blade, muling sumugod siya kay Ezra. Nang makita ito, tinipon ni Ezra ang lahat ng natitirang lakas niya at humarap sa atake ni Sebastian ng diretso. Sa loob ng ilang sandali, ang larangan ng digmaan ay nilamon ng kanilang laban. Ang mga anino ng espada ay nag-uumapo sa mga nagniningning na liwanag habang lalong tumitindi ang kanilang laban. Ang mga galaw ng espada ni Sebastian ay nagpalitan ng hindi inaasahan. Minsan, ang kanyang mga galaw ay parang isang walang humpay na bagyo, na may sunod-sunod na mga palo na pinigilan si Ezra. Sa ibang pagkakataon, ang kanyang mga galaw ay kasing likido at maayos ng umaagos na tubig, tila banayad ngunit nagtataglay ng nakamamatay na katumpakan. Bawat salpukan ng kanilang mga talam ay naglalabas ng marahas na alon ng espiritual na enerhiya, kumakalat palabas sa mga mapaminsalang alon at winawasak ang lahat ng nasa kanilang daraanan. Ang lupain sa paligid ang tumanggap ng bigat ng kanilang nakasisindak na kapangyarihan. Ang mga bundok ay nabasag, ang mga ilog ay natuyo, at ang mga halaman ay nalante sa ilalim ng presyon. Ang dating patag na lupa ay puno na ng mga crater, na parang mga epekto ng pagbangga ng meteor. Hindi malinaw kung gaano katagal nagpatuloy ang labanan. Parehong malubhang nasugatan sina Sebastian at Ezra sa puntong ito. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga pasa at sugat, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko. Bigla, si Sebastian ay naglabas ng isang galit na sigaw. Ang Harmony Blade ay sumabog ng isang hindi pa nagagawang alon ng enerhiya, ang lakas nito ay rumagasa kay Ezra na parang isang hindi mapigil ang alon. Pinagsikapan ni Ezra ang bawat patak ng lakas na natira sa kanya upang hadlangan ang atake, ngunit sa pagkakataong ito, labis na ang puwersa para sa kanya. Ang kanyang mga depensa ay bumagsak sa ilalim ng matinding presyon, at ang kanyang katawan ay marahas na itinapon sa hangin bago bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Chapter 1438. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang Harmony Blade, unti-unting lumalapit kay Ezra na nakahandusay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa walang pigil na pagnanais na pumatay. Sinikap ni Ezra na itayo ang sarili. Sumigaw siya ng may nanginginig na boses na bahagyang nagtatago ng kanyang takot, "Sebastian,
Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka kailanman mapapatawad ng Gaudium Sacred Ground. Ako ang Holy Son, ang susunod na Holy Lord. Ang pagpatay sa akin ay pagdedeklara ng digmaan laban sa buong Gaudium Sacred Ground. Ang mga miyembro ng Gaudium Sacred Ground ay nagmadali papalapit, pinalibutan si Ezra habang sumisigaw ng galit, "Sebastian, tumigil ka ngayon din." Sa mga sandaling iyon, nagmadali si Lana sa tabi ni Sebastian, hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pangangailangan habang siya'y nagmamakaawa, "Sebastian, huwag kang maging pabaya. Malawak ang impluwensya ng Gaudium Sacred Ground. Kung papatayin mo siya ngayon, magdadala ka ng walang katapusang problema sa sarili mo." Sumali si Feilin, sinusubukang makipag-usap sa kanya. Sabi niya, "Sebastian, nangangailangan ito ng maingat na pag-iisip. Ang pagkilos mula sa galit ay magdudulot lamang ng kapahamakan." Ang grupo ay desperadong sinubukang pigilan si Sebastian, pinapaalalahanan siya na hindi na ito isang pagsasanay ng kaluluwa. Dati, kahit na may mapatay, maaari pa rin silang muling mabuhay. Pero ngayon, ang kamatayan ay permanente na. Tumingin si Sebastian sa sugatang katawan ni Lana, at ang galit sa kanyang puso ay patuloy na nag-aapoy ng matindi. Ngunit, may katotohanan ang kanilang mga salita. Bilang banal na anak ng Gaudium Sacred Ground, si Ezra ay isang figure na ang kamatayan ay tiyak na mag-uudyok ng kanilang buong galit. Nakita ang pag-aalinlangan ni Sebastian, inisip ni Ezra na naghasik siya ng takot sa kanya. Pinilit niya ng may galit, "Sebastian, lahat ng mga nakaraang sama ng loob ay maaaring mapatawad kung palalayain mo ako ngayon. Pero kung hindi, sisiguraduhin ng Gaudium Sacred Ground na magdaranas ka ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Pero kung hindi, sisiguraduhin ng Gaudium Sacred Ground na magdaranas ka ng mas masahol pa sa kamatayan." Si Sebastian ay naglabas ng malamig na pangunguyak, at ang kanyang boses ay puno ng paghamak. "Nabura na. Ang mga kasalanang ginawa mo ay hindi madaling mapapatawad." Nakuha ni Ezra ang kanyang composure, at siya'y ngumisi. "Mag-isip ka ng mabuti. Kaya mo bang tiisin ang paghihiganti ng Gaudium Sacred Ground? Kahit na hindi ka natatakot, paano naman ang iyong mga babae at kaibigan? Kaya ba nilang tiisin ang mga kahihinatnan ng iyong kawalang ingat?" Lumapit din si Gina. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag nang sinabi niya, "Kagalang-galang na Panginoon, minsan ay matalino na magtiis at umatras. Ang pag-uudyok sa Gaudium Sacred Ground ay isang napakadelikadong landas." Humigop si Sebastian ng malalim na hininga, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ezra na parang sinusubukang batasin ang kanyang kaluluwa. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nagngangalit pa ng ilang sandali, ngunit sa wakas, huminga siya ng dahan-dahan at ibinaba ang Harmony Blade. Kung siya lang mag-isa, pinatay na sana ni Sebastian si Ezra nang walang pag-aalinlangan. Pero kailangan niyang isaalang-alang ang mga tao sa paligid niya kung si Ezra ang haharapin, hindi ito maaaring gawin ng hayagan. Sa gulat ng lahat, nang ibinaba ni Sebastian ang kanyang espada, inihagis ni Ezra ang kanyang ulo pabalik at napatawa ng malakas. Ang kanyang mukha ay nagbago sa pang-aalipusta habang siya'y nagmamalaki. "Sebastian Wilder, wala ka kundi isang duwag. Natatakot ka sa pangalan ng dakilang Gaudium Sacred Ground. Ha ha ha." Isang kisap ng malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sebastian ngunit pinigilan niya ang sarili. Si Ezra, na ngayon naging matatag at labis na tiwala sa sarili, ay nagsimulang magpahinga sa kanyang bantay. Sinubukan pa niyang bumangon. Si Sebastian ay kumilos na parang kidlat sa eksaktong sandaling iyon. Sa isang kisap mata, inugoy niya ang kanyang espada nang may hindi mapipigilang lakas. Isang sinag ng talam ang tumagos sa hangin. Wala pang oras si Ezra na makapag-react bago ang kanyang ulo ay maputol ng maayos, gamulong sa lupa. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakapako sa isang ekspresyon ng mapagmataas na tagumpay, kahit na ang kanyang walang buhay na mga mata ay nagpakita ng pagkabigla at kawalang paniwala. Ang mga disipulo ng Gaudium Sacred Ground ay nakatayo sa kanilang pwesto, nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat na katahimikan. Ilang sandali bago sila sumabog sa galit, sumisigaw ng sabay-sabay,
Sebastian Wilder, paano mo nagawa na patayin ang aming banal na anak? Sila na at ang iba pa ay kapwa nagulat. Wala sa kanila ang inaasahang magiging ganito kalala ang mga pangyayari. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkabigla at takot. Habang mahigpit na hawak niya ang Harmony Blade na dumadaloy ng dugo, inikot ni Sebastian ang kanyang tingin sa karamihan. Ang kanyang boses ay malamig at matigas habang sinabi niya. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Kung ang Gaudium Sacred Ground ay naghahanap ng paghihiganti para dito, haharapin ko ito ng direkta. Lones mukha'y nanlumo sa takot. Nagmamadali siyang sumigaw, Sebastian, nagdulot ka ng napakalaking kapahamakan. Siya ang Holy Son ng Gaudium Sacred Ground. Si Gina ay halatang nagpapanik habang bulong niya, tapos na. Tapos na talaga. Pag umalis tayo sa lugar na ito, ilalabas ng Gaudium Sacred Ground ang galit nito ng walang awa. Ang mga tao sa paligid ay nagalit at nag-ingay. Si Sebastian ay tila may gustong mamatay. Pati isang tao na kasing taas ng katayuan ni Ezra ay pinatay niya dito sa mga lupain ng paglilitis. Ang kapangyarihan ng Gaudium Sacred Ground ay walang kapantay. Siya'y naglagay ng sarili sa kapahamakan. Ang eksena ay bumagsak sa kaguluhan habang lahat ay nakipaglaban sa matinding kanal ng mukha ng ginawa ni Sebastian. Chapter 1439. Ang atmosfera ay naging labis na mabigat. Ang karamihan ng mga tao ay nahulog sa isang tahimik na katahimikan, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Ang mga disipulo ng Gaudium Sacred Ground ay natigilan din habang ang kanilang mga ekspresyon ay naging walang laman sa pagkabigla. Maya-maya, sumabog sila sa galit na mga sigaw na parang nagising mula sa isang panaginip. Sebastian, paano mo nagawa na patayin ang Holy Son? Katapusan mo na. Gaudium Sacred Ground ay hindi kailanman magpapatawad sa iyo. Maghanda kang harapin ang galit ng Sacred Ground. Muling nag-alab ang galit ni Sebastian nang marinig ang kanilang mga banta. Nagpasya siyang wakasan ito ng tuluyan, hinawakan niya ang Harmony Blade, at ang kanyang anyo ay sumulpot sa gitna ng masa na parang isang multo. Ang mga liwanag ng espada ay nagbigay liwanag sa eksena habang ang dugo ay sumabog sa lahat ng direksyon. Ang mga disipulo ng Gaudium Sacred Ground ay isa-isa nang bumagsak. Manatiling malamig at hindi matitinag ang ekspresyon ni Sebastian, at ang kanyang presensya ay parang isang walang awa na tagapagpataw ng parusa. Ang mga tao sa paligid ay natakot sa pagpatay. Para sa kanila, tila nawalan na ng katinoan si Sebastian. Wala siyang pakialam sa mga magiging resulta ng kanyang mga aksyon. Ang ilan ay labis na natatakot kaya't nanghihina ang kanilang mga binti, bumagsak kung saan sila nakatayo. Ang iba ay tumakas sa iba't ibang direksyon, desperadong umiwas na mahuli sa galit ni Sebastian. Naghari ang kaguluhan, mga sigaw ng tulong, mga hikbi ng pagmamakaawa, at mga hakbang ng takot ay nagsama-sama sa isang magulong tunog ng takot. Ngunit, hindi tumigil si Sebastian. Determinado siyang ipakita sa Gaudium Sacred Ground at sa lahat ng iba pa na hindi siya isang taong pwedeng apakan. Nang ang bawat miyembro ng Gaudium Sacred Ground ay nakahandusay na talo, si Sebastian ay tumayo sa gitna ng mga labi ng laban na may katawan na nabababad sa dugo. Gayunpaman, anatailang matalas at matatag ang kanyang tingin. Samantala, si Lana, Feilin, at Gina ay nanood mula sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay halo ng pag-aalala at pagkamangha. Ang boses ni Lana ay puno ng pag-aalala habang sinabi niya, Sebastian, talagang wala nang atrasan ngayon. Lumiko si Sebastian sa kanila na may matatag na ekspresyon, huwag kayong matakot. Hanggat nandito ako, paprotektahan ko kayo kahit kailangan kong labanan ang buong mundo. Bamuka si Feilin ng kanyang labi at bamulong, tapos na ang tapos na. Isa-isa na lang tayong makakagalaw ngayon. Tumango si Sebastian at pinangunahan ang grupo papunta sa isang bulubundukin, naghahanap ng kanlungan sa isang medyo ligtas na lugar. Doon, umupo sila ng magkakasama at nagsimulang ikwento ang kanilang mga karanasan sa pagsasanay ng kaluluwa. Bawat isa sa kanila ay nakatagpo ng mga natatanging pagkakataon, na nagbigay daan sa kanilang mental na kakayahan na makaranas ng makabuluhang pag-unlad.
Ito ay usapin na lamang ng oras bago makahabol ang kanilang mga realm ng pagsasanay sa progreso na kanilang naabot. Pinangunahan ni Sebastian sina Lana, Feilin, at ang iba pa sa mga bundok, naghahanap ng mga combat pixies. Gamit ang kanyang napakalakas na lakas at matalas na pandama, paulit-ulit niyang ginabayan ang grupo upang matagumpay na mahuli ang mga nilalang. Tuwing nakikipaglaban si Sebastian sa isang combat pixies, pinahihina niya ito ng husto, iniiwan ang huling hampas para kay Lana, Feilin, o sa iba pa. Ang pamamaraang ito ay nakatulong sa kanilang umakyat sa ranggo, alam na ang mas mataas na ranggo ay magdadala ng mas malaking gantimpala sa dulo ng pagsubok. Samantala, ang balita tungkol sa pagkamatay ni na Ezra at Axel ay nagdulot na ng kaguluhan sa labas ng mundo. Ang pagkawala ng dalawang kilalang tao mula sa Gaudium Sacred Ground ay nagalit sa kanilang pamunuan. Mahigpit nilang minanmanan ang leaderboard ng paglilitis, sinusuri ang mga real-time na update at pinagsasama-sama ang mga pahiwatig hanggang sa natukoy nila na si Sebastian ang salarin. Samantala, ang atmosfera ay kasing bigat ng papalakas na bagyo sa loob ng mga dakilang bulwagan ng Gaudium Sacred Ground. Nakatayo sa dulo ng bulwagan si Gale Valcourt, ang banal na Panginoon ng Gaudium Sacred Ground. Ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim ng mahamog na langit, at ang dati niyang kalmadong at makapangyarihang tingin ay ngayon nag-aapoy sa galit. Ang mga ugat sa kanyang noo ay namaga, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga sandalan ng kanyang upuan na ang mga buto ng kanyang daliri ay pumuti. Di mapapatawad. Ang pagpatay kay Ezra ay walang iba kundi isang hayagang provokasyon laban sa Gaudium Sacred Ground. Sigaw ni Gale. Ang kanyang tinig ay umuugong sa bulwagan na parang kulog, na nag-iwan ng pangangalit sa mga tainga ng lahat. Nakatayo sa gilid, si Matthias Horowitz, ang punong matanda ng Gaudium Sacred Ground, ay nanginginig sa galit na halos hindi mapigilan. Ang kanyang karaniwang kalmado at mahinahong anyo ay tuluyang naglaho, pinalitan ng isang mukha na balot ng dalamhati at galit. Ang apo ko. Ang kasuklam-suklam na si Sebastian Wilder, pupunitin ko siya sa bawat bahagi. Sigaw ni Matthias ng may panghihina, at ang kanyang boses ay magaspang at puno ng pagdurusa. Ginoong Valcourt, kung hindi natin ito gagantihan, paano mapapanatili ng Gaudium Sacred Ground ang kanyang dangal? Ang iba pang mga nakatatanda ay nanatiling tahimik, pinipigilan ang kanilang paghinga. Alam nila na ang galit ni Gale at Matthias ay umabot na sa rurok nito, at anumang pagkakamali sa kanilang bahagi ay maaaring gawing target sila ng walang awang galit na ito. Imbestigahan. Sigaw ni Gale habang tumatayo mula sa kanyang upuan ng may dramatikong galaw. Alamin ang lahat tungkol kay Sebastian Wilder, ang kanyang background, ang kanyang mga koneksyon, at ang mga tao sa paligid niya. Huwag mag-iwan ng kahit isang bato na hindi naliliges. Sa isang galaw ng kanyang manggas, isang napakalakas na alon ng kapangyarihan ang sumiklab, pinulbos ang mga malapit na mesa at silya. Pinagpag ni Matthias ang kanyang mga ngipin at umuungal, kahit ano pa man ang kanyang pinagmulan o mga kaalyado, dahil naglakas loob siyang saktan ang aking apo, sisiguraduhin kong magdurusa siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang bulwagan ay nag-aalab sa isang atmosfera ng galit at paghihiganti. Lahat ng naruroon ay nauunawaan na ang Gaudium Sacred Ground ay handang ilunsad ang isang madyugo at walang awa na kampanya ng paghihiganti. Chapter 1440. Matapos patayin ni Sebastian sina Ezra, Axel, at ang kanilang grupo, tumaas ang kanyang puntos sa mahigit 15 milyon, na nagdala sa kanyang ranggo mula sa higit sa 800 na pwesto patungo sa kamangha-manghang 19 na pwesto. Ang nakakagulat na pangyayaring ito ay nag-iwan sa mga pangunahing kapangyarihan ng labas na mundo na namamangha. Sa Violet Sacred Ground, nakatitig sina Rudyard at ang iba pa sa mga ranggo sa langit habang ang kanilang mga mata ay puno ng kawalang paniniwala at pagkamangha. Si Orion ay naguluhan sa maikling sandali, ngunit siya ang unang nakabawi. Sumabog siya sa malakas na tawanan na umabot sa buong plaza, marahil ay umabot sa bawat sulok ng pangunahing tuktok. Ang kanyang kasiyahan ay hindi mapigilan, at ang kanyang pananabik ay ramdam na ramdam. Ang pagpasok ni Sebastian sa top 100 ay isang malaking sorpresa na,
ngunit ang biglaang pagtalon na ito ay lumampas sa lahat ng inaasahan. 3 buwan na ang nakalipas, umabot sa bagong taas ang iskor ni Sebastian, na nagdala sa kanya sa ika-26 na pwesto gayunpaman, ang kanyang mga puntos ay nanatiling stagnant mula noon. Nagkaroon ng haka-haka sa marami na maaaring inisprovoke ni Sebastian ang isang makapangyarihang kaaway, na pinilit siyang magtago sa lungsod. Marahil ay sobrang takot niya upang lumabas. Maging si Orion ay naniwala na totoo ito, at pinanood niya ng walang magawa habang unti-unting bumababa ang ranggo ni Sebastian. Nang bumagsak si Sebastian ng mahigit 800 na pwesto, papalapit sa puntong maaaring malampasan siya ni Graham, tinanggap na ni Orion ang ideya na matatalo siya sa postahan. Akala niya'y sinumpa niya ang kinabukasan ng kanyang apo. Ngunit ang sorpresa ay dumating ng mabilis at biglaan. Sa loob ng wala pang 2 minuto, sumabog ang mga puntos ni Sebastian, halos lumobo ng 5 beses mula 3 milyon hanggang mahigit 15 milyon ang kanyang ranggo ay tumaas mula sa ika-800 hanggang sa nakakabiglang ika-19 na pwesto, na parang pinapabilis ng isang rocket. Nasa ika-19 na pwesto na siya ngayon, anong kamangha-manghang tagumpay. Mahalagang tandaan na sa mahigit 100 kalahok mula sa kanilang sacred ground, 3 lamang ang nakapasok sa top 100 bukod kay Sebastian, si Adam sa ika-79, si Anastasia sa ika-51, at si Porter sa ika-38. Ang tagumpay ni Sebastian ay hindi matatawaran. Mas mataas ang ranggo, mas mahirap umusad. Ang dating ranggo ni Sebastian na ika-38 ay kahanga-hanga na, ngunit kung ikukumpara sa kanyang bagong posisyon na ika-19, ang pagkakaiba ay monumental. Mula nang magsimula ang Sovereign Trial, wala pang sino man mula sa Violeta Sacred Ground ang nakapasok sa top 20. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay nakatakdang maukit sa mga talaan ng kasaysayan ng Violeta Sacred Ground. Tumingin si Orion kay Ryan, na ang mukha ay madilim sa hindi pagkagalit, at sinabi, "Ginoong Jinbei, hindi ba't sinabi mo na si Sebastian ay sobrang natatakot upang umalis sa lungsod?" Ngayon, mukhang hindi siya nagtatago kundi tamad lang talagang seryosohin ang mga bagay. Ngunit, pinahanga niya kaming lahat nang siya ay kumilos. Ang iyong apo ay nagtagal ng kalahating taon sa pagsisikap na makakuha ng higit sa 3 milyong puntos, ngunit ang aming Sebastian mula sa Eclipse Peak ay kumita ng 12 milyong puntos sa loob ng wala pang 2 minuto. Ang paghahambing ay tunay na magnanakaw ng kasiyahan. Lalong pumangit ang ekspresyon ni Ryan. Nagtawanan siya, "Huwag kang magdiwang ng maaga." Ang kanyang mga puntos ay tumaas ng napakabilis, tiyak dahil pumatay siya ng ilang mga pambihirang talento. Naisip mo na ba kung anong klaseng gulo ang maaaring idinulot niya? Ang mga salitang iyon ay tumama na parang kidlat, nagbigay linaw sa lahat agad na inutusan ni Rudyard, "Mabilis, alamin kung sino ang pinatay ni Sebastian." Sandali lang, isang nasasakupan ang nagulat, Ginoong Wallbank, ang pangalan na Axel Hammond ng Gaudium Sacred Ground ay nawala na sa mga ranggo. Ang komprehensibong pagsubok ay napakalayo mula sa yugto ng pagsasanay ng kaluluwa. Sa pagsasanay ng kaluluwa, kahit na may mapatay, maaari silang muling lumitaw, kahit na sa kapalit ng pagkawala ng kalahating puntos nila. Ngunit sa komprehensibong pagsubok, ang kamatayan ay permanente. Ang mga puntos at ranggo ng isang tao ay mabubure, at ang kanilang pangalan ay ganap na aalisin. Nagpatuloy ang ulat, Ginoong Wallbank, ang pangalan ng banal na anak ng Gaudium Sacred Ground, si Ezra Horowitz, ay nawala na rin. Ano? Rudyard ay halatang nagulat. Habang pinaghihinalaan niyang ang mga biktima ni Sebastian ay mga mahalagang tao, hindi niya inisip na isa sa kanila ay si Ezra. "Seryoso ito," sabi ni Rory na may mabigat na buntong hininga. Ang pagkamatay ng Holy Son ng Gaudium Sacred Ground ay hindi mapapabayaan, hindi kailanman palalagpasin ng Gaudium Sacred Ground ito.